65 na verse, Lord, save my life, preserve my life. Amen? Kaya po, dapat ganun po ang konsepto ng tao ngayon. Hindi dapat pinag-uusapan ng sakit. Amen? Hindi dapat pinag-uusapan ng pain. Ang pinag-uusapan ang mga pangako ng Panginoon. Amen? Those who love your law have great peace. Pag sinabing law, ito pong law ay salita ng Panginoon na dapat mahalin mo ang salita ng Diyos. Dapat pahalagahan mo ang salita ng Diyos. Sapagat magkakaroon ka ng peace, hindi confusion, hindi kaguluhan, hindi takot. Amen. Kaya kailangan po mahalin mo ang salita ng Diyos. Magkakaroon ka ng natawag na great peace. Amen? Hindi yung peace dahil may ayuda. Amen? Ang ayuda, hindi naman po masama, pero kulang ang ayuda kapag walang ayuda ng Diyos ang buhay mo. Amen? Kaya ito pong may getong inutos pa ni Jesus. O magpatotoo ka. Kaya kapatid, ngayon pag ikaw gumaling, magpatotoo ka. Ikaw na nanonood dyan ngayon sa live service na ito, sa online live service na ito, kung ikaw man nakaratay at hindi ka makabangon at ikaw ay nakahiga at nanonood ka, believe it for yourself. Amen? All must be healed. Gusto ng Diyos, lahat ay gumaling. Ayaw ng Diyos na mayroon kang sakit. Ayaw ng Diyos na di-stay ka sa ospital at pagkatapos mag-stay sa ospital ay mamamatay. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Mga demonyo ang may gusto niyan. Si Satanas ang may gusto niyan. Ang gusto ni Satanas, mamatay ang tao sa takot ng sakit. Amen? Kaya ngayon, ang laman ng puso ng mga tao, pag walang pastor na mga ngaral tungkol sa healing and miracle invasion, paano kakalat ang kagalingan? Ang dapat kumalat ay ang kagalingan, ang dapat kumalat ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kung wala kang assurance sa vaccine, meron ka namang assurance sa vaccine of the Word of God. Dapat ang Word of God i-vaccine sa utak ng tao. Amen? Sabi po ng 166 ng Psalms 119, sabi, I hope for your salvation, O Lord, and do your commandments. Sabi ni David, inaasahan ko ang pagliligtas mo. Kapatid, dapat mong asahan ang kagalingan ng Panginoon. Pag merong salvation, merong healing. Hindi po pwedeng merong kang healing na walang salvation. Dapat magkasama yan. Kaya kapatid, sabi ni David, I hope for your salvation. Hindi po ang vaccine ang inaasahan ni David. Ang inaasahan niya, ang pagliligtas ng Diyos. Amen? Kaya po, ito pong may ketong na to. Sinabihan ni Jesus, magpatotoo ka. Sabi niya, pumunta ka. And Jesus said unto him, in the book of Matthew chapter 8, sa ating full text, see thou tell no one, but go thy way, not show thyself to the priest, and offer the gift. Amen? That Moses commanded for a testimony unto them. Magpatotoo ka, kapatid, kung ikaw ay pinagaling ng Panginoon. At dahil ikaw ay ipapag-pray ka mamaya, manampalataya ka, ibabangon ka ng Diyos sa sakit karamdaman. Dito po sa chapter 8 pa lang ng Book of Matthew, meron ng healing and miracle invasion. Alam niyo po, pagkatapos si Jesus pagalingin ang megetong, ang nangyari po, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, may isa pong servant doon. Sabi po ng verse 5, Matthew chapter 8, when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion. Isang centurion ang lumapit kay Jesus at ang sabi ng centurion, Lord, my servant lieth at home, sick of palsy, grievously tormented.
tormented, grievously, pinapahirapan ang isa pong tauhan, isang servant, isang servant po ng senturyon. Pag senturyon ay may katungkulan, isang servant tormented ng sakit, naramdaman, grievously, tormented, pinapahirapan, andun, paralisado. At ang sabi niya kay Jesus, itong sabi niya, Lord, my servant lieth. Sabi niya kay Jesus, nasa bahay may sakit. Amen? Yung bahay mo nandyan, mayroong sakit. I-offer mo rin yung bahay mo sa Panginoon. Ano sagot ni Jesus? And Jesus said unto him, I will come and heal him. Meron bang sinasabi ang Diyos na kapag meron sakit, o sige, mamatay ka na sa sakit? May sinasabi ba ang Diyos, o sige, magtiis ka dyan sa sakit kasi parusa yan para makilala mo ko? May sinasabi ba ang Diyos, o sige, para ikaw ay maglingkod sa akin kasi naglilingkod ka sa demonyo? Ang sinasabi ng Diyos, sa tuwing may lalapit sa Kanya na merong taong may sakit, ang sinasabi niya, pagkagalingin kita. Amen? Dahil po si Jesus ay manggagamot. Jesus Christ is the great physician, the great doctor. Siya ang dakilang manggagamot noong paman. At hindi lang yon ang healing and miracle invasion na nangyari po dito sa book of Matthew chapter 8. Meron din pong may sakit dito. Yung pong nakaratay sa karamdaman, sabi po ng verse 14, Matthew chapter 8, when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother and sick of a fever. Merong fever. Amen? Yung sa panahon noon, fever. Ngayon, ang fever, merong COVID. Amen? And he touched her hand, and the fever left her. Na-touch lang ni Jesus. At lumayas ang fever. At siya gumaling, sabi po ng Bible, and she arose and ministered unto them. Yan po ay healing and miracle invasion. Kung Bible lang ang babasahin ng mga tao, lahat ay gagaling. Kung ano-ano ang pinagbabasa mo, kapatid, wala kang makikita ng pangako ng kagalingan. Milyon-milyon ang pinagaling ng Panginoon. Mula pa noon sa Egypt, 3 milyong mga Israelita ang pinagaling ng Panginoon. Sabi nga, there was none feeble among them. Wala pong naging mahina sa kanila. At kapag sila po ay natutuklaw ng ahas na makamandag, namamatay po sila. Pero nakaisip po ang Panginoon. Sa tuwing sila ngayon ay makakagat o matutuklaw ng ahas na makamandag, merong pong bronze ng ahas na ginawa si Moses at kanyang itinatayo ito, titingalain ito ng mga tao. At pagka sila'y natuklaw ng ahas, titingin lamang sila doon po sa bronze serpent na ginawa ni Moses, gumagaling po sila. Sa panahon ngayon, kanino ka titingin? Amen? Hindi masama tumingin sa doktor. Hindi masama tumingin sa gamot. Ang masama, hindi ka na tumitingin sa Diyos. Tumingin ka kay Jesus. Look unto Jesus. Hallelujah. Tingnan mo ang ating Panginoong Jesus. Pinakita niya na merong healing and miracle invasion. Dapat ito'y pinapakalat. Ang miracle, ang healing, pinapakalat ang teaching na ito. Pinapakalat ang katuruan na ito. Hindi masama magturo ng pera. Hindi masama magturo ng partnership, relationship, ng marriage.
Hindi masama magturo ng leadership. Paano na kung may sakit? Dapat ituro natin ang healing and miracle invasion sapagat kasama dito ang deliverance. In Exodus 23, verse 24 and 25, ano ang sabi ng ating Diyos? I will bless your bread, I will bless your water, and I will take away sickness and disease. In the midst of the inaalis ng Diyos ang sakit karamdaman. Naalala ko po yung time na si Benny Hinn, siya po ay merong crusade sa India. Nabasa ko ang kanyang book, He Touched Me, way back 1983. Nag-preach siya ng healing and miracle invasion. Hindi pa siya tapos mag-preach, may umakyat na isang lalaki kasamang asawa at 2 anak, may baby pa kalong at mayroong pang bata. At ang lalaki ay crippled na siya. Dahil siya mayroong arthritis, na-crippled na siya, kaya mayroong isang tungkod, umakyat sa stage. At pinagmamasdan ni Benny Hinn, naawatin siya ng mga tao kasi umakyat siya. At nang hindi na maawat ng mga tao, sabi niya, "What's wrong with you, man?" Sabi po ng lalaki kasama kanyang asawa, sabi niya, "Ako, crippled na ako, ang tagal ng panahon." Sabi mo, nagpapagaling ang Diyos. At tingnan mo ang asawa ko, may cancer. Sabi niya gano'n. At itong anak ko na to, na maliit, sabi niya, meron siyang galis. Kapag ang galis, umaatake, lumalabas ang dugo. At itong baby na kalong may sakit pa. Sabi mo, God heals. Ang Diyos ay nagpapagaling. Alam niyo po, na-challenge si Benny Hinn. Sabi niya sa mga tao, tulungan niyo ako, ipanalangin natin ito. At ipinag-break po nila doon sa stage. Ang panalangin ni Benny Hinn, "Lord, I am not preaching my gospel. I am preaching your gospel. Heal this man, Lord. Let miracles take place. Let healings take place." Ganun ang panalangin ni Benny Hinn. Alam niyo po, nagbago ang atmosphere doon sa stadium na kinaroroonan nila. At gumaling po ang lalaki. Hindi po siya na-crippled. Ang cancer ng babae, natanggal na. Ang bata, tinignan yung balat, wala nang dugo na lumalabas. At ang baby, magaling na. Amen? Kung ang Diyos ay nagpapagaling noon, bakit ngayon hindi ba pwede magpagaling ang Diyos? Bakit hindi magpapagaling ang Diyos ngayon? Bakit? Hindi pwedeng hindi magpapagaling ang Diyos. Manampalataya ka, kapatid. Kahit ngayon magpapagaling ang Diyos. Amen? Yung muling pagkabuhay ni Jesucristo, kasama doon ang kagalingan mo. Kaya siya muling nabuhay. There's power in resurrection. Upang ikaw ay gumaling. Upang ikaw ay maligtas. Ano po sabi ng Romans 10:9? If you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. At alam mo po, pag nililigtas ng Diyos ang tao, pinagagaling ba siya? Sumasampalataya ka ba na si Jesus ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay? Ikaw ay gagaling. Ikaw ay maliligtas. Ikaw ay alisin ng Diyos sa kahirapan. Itatransform ng Diyos ang buhay mo. Aalisin ka sa kadiliman. Aalisin ka sa mga gawang masama. At ikaw ay magiging mabuting tao at maglilingkod ka sa Panginoon. Babaguhin ng Diyos ang iyong pagkatao. Amen? Kasama po yan sa healing and miracle invasion. Amen? Tingnan niyo po. Pag sinabing invasion, being entered by force. Example, a military attack on a town.
Another example, infestation of bug on a crop. O kung halimbawa may mga hayop, mga insekto sa iyong mga pananim, iyan ay invade mo. Lalagyan mo ng gamot, invasion mo yan. Or spread of virus, ang tawag dyan ay invasion, na-spread ang virus. Amen? Allocation, when an army or country uses force to enter and take control of another country. Ang tawag dyan, invasion. Dapat iba ang magkokontrol ng mundo. Invade ng healing and miracle ang mundo. Hindi sakit ang ma-invade. Healing and miracle. Should invade, must invade the world, the city, the nation. Paghariin ng Diyos. Amen? Invasion means an occasion when a large number of people or things come to a place in an annoying and unwanted way. Yung po invasion yun. Tingnan nyo po, ngayon, marami mga tao, they were annoyed sa mga checkpoint. Kasi na-invade. Ano na-invade? Dapat ang healing and miracle ang mag-invade, mag-control. Amen sa ating bansa. And another thing, an action. Invasion means an action or process that affects someone's life in an unpleasant way. Na-invade siya. Yan po yung mga negative. Dapat healing and miracle invasion ang mangyari sa family, sa bawat household. Eh ngayon po, anong invasion? Mga negative. Amen? Hallelujah. Ang Diyos po ang magpaparusa kung invasion ay masama. Kung ang control mo sa city, ang mga tao na annoyed, ang mga tao may mga unpleasant feelings, masama ang invasion. Dapat na healed ang mga tao. Dapat hindi natatakot ang mga tao. Huwag dapat matakot ang tao. Sapagkat sabi ng Panginoon, fear not, for I am with you. Amen. Jesus Christ is the same healer yesterday, today, and forever. Ang sabi po ng Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and power, who went about doing good. Tingnan niyo po, nagkakaroon ng invasion of doing good. Nagkakaroon ng invasion of healing and miracle. Jesus went about doing good and healed those who were oppressed by the devil. Amen? Kaya nga po, ayaw ng Diyos na may sakit ka. Ayaw ng Diyos na natakot ka ngayon. Declare war on sickness. Amen? Meron tayong mga authority as a believers. Ano sabi ng Panginoon sa Luke chapter 9 verse 1? Inordain niya ang 12 at inutusan niya ang 12. Preach the gospel, preach the kingdom of God, heal the sick, raise the dead, cast out demons. When preaching of the gospel is on, dapat kasama ang healing. Amen? Walang kwenta ang buhay pag may sakit. Kaya ayaw ng Diyos, hindi niya kalooban ang may sakit. Tingnan mo si Bartimeus, nakaranas din ng miracle. Sa Luke 18 verse 35, sumisigaw si Bartimeus. Ang sabi ni Bartimeus, Son of David! And Jesus was approaching Jericho, a blind man was sitting by the road begging. Sabi ng verse 36. Now hearing a crowd going by and began to inquire what this was.
verse 36, they told him that Jesus of Nazareth was passing by. Amen. Merong invasion of power. Jesus of Nazareth was passing by. Amen. Dapat yan pong narinig ng mga tao. Jesus of Nazareth was passing by. Amen. Siya yung mahayo. Merong invasion of power. May invasion of healing and deliverance. Ang sabi ng verse 38, o titinan po natin, si Bartimaeus, narinig po, and he called out saying, Jesus, Son of David, have mercy on me. Amen. Ginagawa ba natin yan? Meron ba tayong ganyang pananampalataya? Jesus, Son of David. Narinig ba sa atin ang Son of David? O puro COVID? Instead of Son of David, have mercy on me. Hindi COVID, hindi COVID. Dapat Son of David, have mercy on me. Kahit mga bulag sa panahon ngayon, pwedeng pagalingin ng Diyos. Kahit mga bingi, pwedeng pagalingin ng Diyos. Kahit mga pipi, pwedeng pagalingin ng Diyos. Amen? Kahit ang mga lumpo ay pwedeng pagalingin ng Panginoon. Nang si Bartimaeus ay nagsabi, Jesus, Son of David, have mercy on me. Ganun ba ginagawa mo, kapatid? Sinasabi mo ba, Son of David, Jesus, pagalingin mo ko, maabang kayo sa akin. Ano ginagawa mo? Meron ka bang ganong pananampalataya? Ano sinisigaw mo? Chismis dito, chismis doon. Ano kinukwento mo? Sakit ang kinukwento mo. Ano sinasabi ng bibig mo? Son of David o COVID? Dapat hindi na marinig sa mga labi ng mga anak ng Diyos ang COVID. The more you confess the word, na ma-magnify po yan at nagkakaroon ng buhay. Ang sabihin mo, Jesus, Son of David, have mercy on me. Have mercy on my family. Have mercy on my community. Have mercy on my country. Para gumaling ang bansa natin, kahit ang ilang milyon pang baksin, kung walang baksin ng salita ng Diyos, ang utak ng tao, babalik ang sakit. Si Jesus ang kagalingan. Ang Diyos ang nagbabagaling. Siyang El Shaddai. The more than enough. Nangyari ba ang kagalingan kay Bartimaeus? Tingnan natin. Verse 39. Those who led the way were sternly telling him to be quiet. But he kept crying out all the more, Son of David! Tingnan mo, pinapatigil pa siya. Sabing ganon, those who led the way were sternly telling him, be quiet! Huwag ka mag-quiet, kapatid. Sa family, hindi na pinag-uusapan ng COVID, Son of David. Amen? Huwag kang manahimik na ang Biblia ay sabihin sa mga tao, napakaraming pangako ng Diyos at dapat mong i-meditate. Merong healing and miracle innovation. Ang Bible ay isang roadmap para i-lead ka sa kaligtasan at kagalingan. Hindi ka ililid ng Bible sa kamatayan. Ililid ka ng Bible sa isang buhay na ganap at kasiya-siya. Amen? Kaya tinanong po, pinapatigil si Bartimaeus. Ay ngayon, pinapatigil ng demonyo ang mga tao at magsabi na si Jesus, Son of David, ay great healer, great physician, great
the Savior of the world. Tumitigil na sila. Huwag kang tumigil, kapatid. Amen? Sabihin mo sa nanay mo, sa tatay mo, sa kaibigan mo, walang sakit na hindi kayang pagalingin ang Diyos. Ang tanong, bakit may mga taong namamatay sa sakit? Bakit hindi pinagaling ng Diyos? Ang tanong, lumapit ba sila sa Diyos? Sumagot ang iba, opo, totohanan bang paglapit? O mayroon ka lang kailangan, kaya ka lumalapit sa Diyos. Although kailangan mo lumapit sa Diyos dahil may kailangan ka, pero hindi lang sa panahon na may kailangan ka. Our God is a just God. We cannot mock God. Hindi mo pwedeng dayain ang Diyos. Sabihin mo, Lord, pagalingin mo ako. Alam ng Panginoon, pag gumaling ka, hindi ka pa rin maglilingkod sa Diyos. Alam ng Diyos, magtataksil ka pa rin. Alam ng Diyos kung magiging mabuti ka. Alam ng Diyos kung magpapatuloy ka. At alam ng Diyos kung ikamamatay mo na ang paglilingkod o pagpapastor. Alam ng Diyos kung magsiship ka. Ano sabi ni Peter? Panginoon, magdadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Hindi po pwede ang mangyayari sa iyo na ulihin kanila at papatayin. Ano sabi ni Jesus? Pedro, pagkatapos ng 3 beses ng iyong pagkakanulo sa akin, titilaok ang manok. At ang nangyayari din naman yan, pag dinidinay mo ang Panginoon, tumitilaok ang manok in a form of man. Balik tayo kay Bartimaeus. Pinapatigil. But he kept crying out. He kept crying out. Amen? Dahil ba walang gumagaling, ang simbahan hindi na magpipreach ng healing. Dahil ba walang nadi-deliver, ang simbahang bahay, walang deliverance. Magkakasama po ang salvation, healing, and deliverance. Nandiyan na rin ang mga miracles, signs, and wonders. Dapat ang church, merong healing and deliverance. Wala kang laban pag wala kang faith. Because faith is a noun. Belief is verb, action word. Dapat hindi lang faith, dapat you must believe. Kaya si Bartimaeus, hindi lang siya nagkaroon ng faith, he believed Jesus, the Son of David, na siya ay kahabagan, na siya ay makakakita. He kept crying out. Pinipigil na siya, sinisira na ang kanyang pananampalataya. Na tumigil na siya ng paglapit kay Jesus, tumigil na siya ng pagsabing, Son of David, have mercy on me. But he kept crying out, all the more. He kept crying out all the more, Son of David, have mercy on me. Sabi ng verse 40, and Jesus stopped and commanded that he be brought to him. And when he came near, he questioned him. Verse 41, what do you want me to do for you? He said, Lord, I want to regain my sight. Verse 42, and Jesus said, receive your sight. Your faith has made you whole. Pinagsabi ni Bartimaeus sa kanyang faith ang kanyang belief. Gusto niyang makakita at siya po ay nakakita. Amen? Kaya po, bago ko maglabos, ito po ang tanong ko. Is sickness a blessing or curse? Kung yan ay curse, hindi mo dapat siyang tanggapin. Number 1, answer. God calls sickness captivity. God calls sickness captivity. Tinawag niya itong captivity. And captivity, the condition of being or confined.
the condition of being or confined. Or in other words, pagkabihag. In Job chapter 42 verse 10, the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. The Lord turned the captivity of Job. So ang karamdaman, ito po ay hindi po blessing. Ito po ay captivity. Ito po ay pagkabihag. Si Job ay nabihag ng karamdaman. Nagkaroon ng bukol ang kanyang mga katawan. Wala na pong paglagyan ng bukol ang kanyang katawan. Kaya sa itinawag na Job bukol o Job piksa. Sabi po ng Job 2 verse 7, Satan went forth from the presence of the Lord and smote Job with sore boils. Pinadala ng sakit. Satan went out from the presence of the Lord and smote Job with sore boils from the sole of his foot to the crown of his head. Wala na pong baglagyan. But the Lord turned the captivity of Job. Amen? So pinapalaya ng Panginoon ang tao. Sickness is a curse that must be break. Dapat napuputol ito. Hindi ito inaalagaan, hindi ito minamahal, kinasusuklaman mo dapat ang sakit. Mainis ka, magalit ka dapat sa sakit. Sapagkat yan ay captivity. When God healed Job, the scriptures record the great healing of his man of God as deliverance from captivity. Yung healing na nangyari sa kanya, deliverance from captivity. Pinagaling siya ng Panginoon. Kaya po, mas higit pa ang naging pagpapala ni Job kaysa sa unang buhay niya. Pagkatapos siyang pagalingin ng Panginoon. Ayaw mo ba gumaling? Inan mo ang ganda na nangyayari. Pag ikaw ay pinagaling, mas higit pa ang mga blessing mo kaysa dati. God called sickness captivity, and every captive of sickness has now been granted complete deliverance. Lahat po, no, ng mga na-active ng karamdaman now has been granted complete deliverance. Aalisin ka ng Panginoon sa pagkabihag. Alam niyo po yung bihag? Example, pagka isang tao nagbihag, kontrolado siya nung babihag sa kanya. Gusto mo ba ikaw ay kontrolado ng sakit? Pero ang gusto ng Diyos, ikaw ay palayain. Kagaya ng ginawa ng Diyos kay Job. Doon sa verse ng Job 42, the Lord turned the captivity of Job. Siya ay nanalangin. Amen? And number 2, Jesus called sickness bondage. Kung sinabi ng Diyos ang sickness ay captivity, sickness is a bondage. Pag sinabing bondage, the state of being slave or pagkaalipin. So ang sakit ay pang-aalipin. In Luke 13 verse 16, ought not this woman whom Satan has bound be loose from this bond? Tingnan niyo po si Jesus, during Sabbath day, pinagaling niya ang isang babae na nakuha na sa sakit for 18 years, sabing ganon. Bound by sickness. Siya po ay naalipin, naging slave. Sunod-sunuran sa sakit. Tingnan mo ang tao. Pag may sakit, sabihin lang, o uminom ka nito, umiinom nga. Kumain ka nito, kumakain nga. Gawin mo ito, lahat gagawin eh.
Eh dapat pagbago pa lang dumadapo ang sakit, huwag ka nang paalipin sa sakit. Tumawag ka na sa Panginoon. Humingi ka na ng tulong sa Diyos. Alam mo, kahit ikaw may pera ka, pwede gamitin ang pera mo, pero kailangan mo pa rin ang Diyos. Amen? Hindi natin sinasabing hindi kailangan ng ospital. Gagamitin din ng Diyos ang ospital. Gagamitin din ng Diyos ang pera. Pero kung wala ang Diyos, at hindi ang Diyos gumagamit ang ospital, ikaw lang. Dapat ang Diyos ang gumagamit. Amen? Dapat kasama ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Sickness, Jesus said, is bondage. Sabi ng Luke 13:12, woman, you are loose from your infirmity. Kinalagan ka na sa pagkakatali sa kahinaan. Ang hirap ng buhay pag mahina. Amen? Baka kutsara lang, hindi pa mabitbit para isubo. Ang isang may sakit, nasa bondage, yung kutsara hindi na magalaw para subuan ang kanyang katawan, mahanap na ng kapwa para subuan siya at painumin ng gamot. Kailangan makalaya tayo sa bondage na yan. God does not bind people, He loose them. Ayaw ng Diyos talian ng tao, ayaw ng Diyos naka-quarantine ng tao, ayaw ng Diyos naka-lockdown ng tao. Bondage po yan. Amen? Bondage could not be the will of God. Hindi yan kalooban ng Diyos ang bondage. It does not the will of God. Amen? For God does not bind people. Gusto niya malaya ang tao. Bondage. Person is commanded by God to be set free. Gusto ng Diyos lumaya ang tao. Every bound person is commanded to be set free. Inuutusan ka. Kaya mananalangin tayo mamaya, ikaw na nasa screen. I-touch mo lang ang screen, lagay mo lang yung kamay mo sa screen. Mamaya magpe-pray tayo. Palalayain ka ng Diyos. Ilang taon na yung sakit mo? Etong babae, 18 taon, nakuba na. Pero, dahil pala tinalian ni Satanas, pinahirapan ni Satanas, pinalaya naman ng Panginoon. Amen? Ang sabi po ng Luke 4:18, Jesus came to set at liberty them that are bruised. Ang sabi ng Luke 4:18, to set the captive free. Sabi ng Luke 4:18, to preach deliverance to the captives. To heal the brokenhearted. The Spirit of the Lord is upon me to preach the gospel to the poor, to heal those who are in bondage. Amen? Dahil merong Espiritu ng Diyos. Si Jesus ay bumaba para palayain ang mga tao, hindi para gapusin. Gusto ng Diyos makalagan ka ngayon. Kagaya na nangyari sa babae na tinalian ni Satanas ng karamdaman, inalipin ng matagal ng panahon. In John 8:32, you will find the truth, you will know the truth, and the truth shall set you free. Ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Ang salita ng Diyos ay katotohanan, at ito magpapalaya sa iyo. Meditate the promises of God. Hindi naman masama mag-meditate ng mga promise ng gobyerno. But don't forget to meditate the promises of God. Napakaganda ng mga pangako ng Panginoon. Ibibigay sa iyo ang mga pangako ng Diyos. Libre, manampalataya ka lang. Ang mga patay na bubuhay.
Amen? So ito ay bondage. Jesus calls sickness bondage. And number 3, because sickness is a curse, not a blessing, the Holy Spirit calls sickness oppression. Tingnan niyo po, ang sakit karamdaman, una ito ay captivity, pangalawa ito ay bondage, pangatlo ito ay oppression, pagpapahirap. In Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and power, who went about doing good and heal those who were oppressed by the devil. Merong healing sa oppression na ginagawa ng demonyo. Look unto Jesus. Nang si Pedro nagpagaling, sabi ni Pedro sa Acts chapter 3, doon sa verse 4, tinangan natin. Sabi ni Peter, fixed his gaze on him and said, "Look at us." Tumingin ka sa akin. Pagkatapos sabi niya verse 5, and began to give them his attention, expecting to receive something from them. In verse 6, Peter said, "I do not possess silver and gold, but what I do have, I give to you in the name of Jesus. Walk, rise, tumayo ka." Sabi ni Peter, tumingin ka sa amin, wala kaming silver and gold. Kung anong meron kami, sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret, tumayo ka. Lumakad ka. Alam nyo, nagpuwi sa templo. Ang isang mula pa pagkabata ay lumpo na. Oppression, pagpapahirap. Kaya kung lalapit ka lang at titingin sa Panginoon, yung oppression ay gagaling. This is the language of the Holy Spirit. While Peter was speaking these words, everyone who listened to him was filled with the Holy Spirit. At pagkatapos noon, si Pedro, sabi ng Acts 3 verse 12, napapatingin ng mga tao at sinasabi nila, pinaghinala nila si Pedro, at sinasabi po ng mga tao, "Ikaw ba nagpagaling?" Sabi ni Pedro, "Hindi. Ang nagpagaling sa kanya ay ang kapangyarihan ng muli pagkabuhay ni Jesucristo." And Peter saw, he replied to the people, "Men of Israel, why are you amazed at this? Or why do you gaze at us? As if by our own power or pity we had made him walk?" Kala nyo ba sa amin? At sabi ng verse 13, "The God of Abraham, the God of Isaac and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus, the one whom he delivered and is on in the presence of Pilate when he had decided to release him." Sino ang nagpagaling? The God of Abraham. Amen? The God of Isaac and Jacob, the God of our forefathers, glorified his servant Jesus. Yung inyong pinatay, delivered and his own. Sa presensya ni Pilato, he had decided to release him. Sabi ni Pedro, yung ipinapatay ninyo, yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, ang nag-decide para gumaling ang lumpong ito. Kasi napapatingin na sa kanya ang mga tao. Oppression. Amen? Pagkatapos noon sa Acts chapter 10, napuspos din ng banal na Espiritu ang mga tao nakikinig kay Peter. Sa house of Cornelius. God does not intend for you to oppress with any form of sickness. God does not intend for you. Hindi ang intention ng Diyos to be oppressed with any form of sickness. Hindi dapat ikaw na oppress ng anumang klaseng karamdaman ng sakit.
Hindi yan ang intention ng Diyos sa iyo. Stop talking sickness. Stop talking pain. Talk about the power of the resurrection of Jesus Christ. Pati kamatayan, pinagtagumpayan ng Diyos. Amen? Wala nang kamandag ang kamatayan. Kaya kailangan sumampalataya ka. Sabi po ng Isaiah 58 verse 6, let the oppressed go free. It's a prophetic word. Let the oppressed go free. Kailangan lumaya ang mga pinapahirapan. Sickness is oppression. Kailangan lumaya ka. Kailangan lumaya tayo. Amen? Hindi masama mag-face mask, mag-facial, mag-distancing. Hindi masama mag-sanitize. Pero lalaya ka ba dyan kung wala ang Diyos? Hindi po 100%. Ang Diyos ang nagpapagaling. Ano sabi ng 2 Chronicles 7:14? If my people, kung ang mga tao, kung ang Department of Health, kung ang World Health Organization, kung ang mga doktor, kung ang mga sundalo, kung ang mga pulis, lahat ng tao, if my people, lahat tayo ay tao ng Diyos, who are called by my name, lahat ng tumatawag sa Diyos, kailangan nagpapakumbaba, must be humble themselves. At pag nagpakumbaba ang mga tao, tumatawag sa Diyos, anong pangako ng Panginoon? Pagkatapos hanapin ang mukha ng Diyos, seek my face, at pagkatapos manalangin, may pangako ang Diyos. I will forgive your sins. If my people will humble themselves, if my people seek my face, if my people turn from the wicked ways, ano sabi ng Panginoon? Then I will hear from heaven. Gagawa ang Diyos ng himala, ang kapangyarihan niya mula sa langit ay bababa. I will hear from heaven. Sabi ng Panginoon, makikialam ako, makikinig ako sa inyo, pero hindi kayo magpapakumbaba. Magtatapang-tapang pa kayo, mag-away-away, at may mga kasinungalingan. The Lord will not hear the prayer of sinner. Amen? He that covereth his sins shall not prosper. All people must humble themselves. All people must turn from their wicked ways. All people seek the face of the Lord. Then God will hear those who call on the name of the Lord. Ang pangako ng Panginoon, merong healing. I will heal your land. I will heal your nation. I will heal your community. I will heal your oppression. Amen? Dapat yan ang mga narinig ngayon. Wala na tayong pangkontra. Wala na tayong panlaban. If God is with us, who can be against us? Ang Diyos ang kailangan natin. Hindi lang faith, dapat believe. Faith deal with unseen. May kalaban tayo. May mga unseen forces of the enemy. Faith deal with unseen forces. We wrestle not against flesh and blood, but spiritual wickedness, ruler of the darkness of this world.
and principalities in the heavenly places. Hindi tao ang kalaban, hindi laman ang dugo, kundi mga hari ng kadiliman. Be strong in the Lord. Let the weak say, I am strong. Kahit ikaw nangihina ngayon, let the weak say, I am strong. Because sickness is oppression. Align yourself with that of the Word of God and be made whole. Agaya ng sinabi ko, John 8:36, if the Son set you free, you shall be free indeed. If Jesus Christ set you free, kung ang doktor mo ay si Jesus, kung ang sinasampalatayanan mo ay si Jesus, at kung siya nagpagaling sa iyo, totoo ka nga magaling at malaya. John 8:36. In John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kailangan lumaya tayo sa oppression. Oppression is sickness. Sickness is oppression. Kailangan makalaya tayo. In Galatians 5 verse 1, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. In the liberty by which Christ was made us free. Christ has made us free. Be steadfast. Magpakatatag tayo, magpakasipag tayo, magpakatatag tayo. Be steadfast, therefore. In the liberty by which Christ has made us free. Kailangan mo ng kagalingan. At ikaw ay gustong gumaling ng Panginoon. Amen? Ang bansa ay gustong gumaling ng Panginoon. Hindi masama yung lockdown dyan, no? Hindi masama yung mga checkpoint. Kung wala namang Diyos. Amen? Gamitin natin ang believer's authority. Lalo na sa mga believers of the Lord Jesus Christ. Believers of Christ. Nasaan ang authority? Gamitin natin ang authority. Hindi yan inaalis ng Panginoon. Sabi ko nga sa Luke chapter 9 verses 1 and 2, He called His 12 and gave them power and authority over all devils. Merong power and authority over all the devils. Sickness is devils. God gave us power and authority and to cure diseases, to preach the kingdom of God, and to heal the sick. I-preach ang paghahari ng Diyos. Ipangalan ang paghahari ng Diyos. Pagalingin ang mga may sakit. Amen? Yan ay power and authority galing sa Panginoon. It is not our own ability. It is the ability of God that is in us as a believers. In Mark 3 verse 14 to 15, He ordained 12 to preach and to have power to heal sickness and to cast out devils. To heal sickness and to cast out devils. Binigay ng Diyos ang power. Binigay ng Diyos ang authority. I have given you authority. I have given you exousia over all the dunamis of the enemy. Meron exousia over all the dunamis of the enemy. Sa mga dumi ng mga enemy, meron tayong authority. We are authorized to deal sickness. We are authorized to destroy sickness. We are authorized by God to heal sickness and disease. Let your doubt doubts. Amen? Kaya dito po, tingnan niyo po, kalooban ng Diyos na ang may sakit ay gumaling. Kaya ang isang leper na sumamba kay Jesus, sabi niya, Lord, Thou will, Thou can make me clean.
And Jesus put his hand and touched him, saying, I will be. Gusto kitang pagalingin. Now this is my challenge, brothers and sisters. Do you believe that God will touch you? Nakagaya ng lepers, ay isang ketongin, siya'y nananampalataya. Ang isang ketongin, wala siyang alam, kaya nang tanong siya, sinabi niya sa Panginoon, mapapagaling mo ba ako? Ang sabi ni Jesus, mapapagaling kita. Ikaw, hindi ka na kailangan magtanong pa. Napakarami ng narinig mo ngayong salita. At ang gagawin mo na lang, only believe. Ikaw ba'y bulag, pipi, bingi? Ikaw ba'y gusto mo matransform ang buhay mo, lesbian? Ikaw ba ay homo? Ikaw ba'y may cancer? Matagal na ang karamdaman mo. God will touch you and heal you today. Only believe. Mawit muna tayo sa Panginoon. Only believe that God is the great healer. Ang pagkakataong ito, kung ikaw may sakit, itakas ka ng Lord, umawa ka lang sa screen. Na yung, ikaw man nasa television mo, ikaw man nasa anong gadget man ang hawak mo. Ahawit muna tayo sa Panginoon. O ba'y naaratay sa balik ng karamdaman? O higit pa, sakitong ang iyong karamdaman, ikaw ba'y may cancer, arthritis? Ikaw ba may kidney problem? Meron kang problema sa puso? Ikaw ba'y may leukemia? Ikaw ba'y may tumor? Ikaw ba'y may goiter? Lahat yan ay kayang pagalingin ng Panginoon. Oh yes, Lord.
health. Thank you for the invasion of healing and miracle to every people in every part of the earth. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are the same yesterday, today, and forever. You will bless our bread and water, and you will take away sickness in the midst of us. Your word is settled in heaven forever. In the book of Psalms 107 verse 20, you send your word